Kumpiyansa ang administrasyon na maaprobahan ng sin tax bill sa susunod na linggo. Pero alamin natin yan mula kay Senator Coco Pimentel kung ano ang prospects ng sabing panukala. Makakausap po natin siya sa pamamagitan po ng linya ng telepono. Magandang tanghali po, Senator Pimentel. Si Kirby Cristobal po ito. Magandang tanghali, Kirby, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Magandang hapon po. Apo, Senator, inyong pananaw sa pag-asa po ng administrasyon na may papasok po yung sinasabing panukalang sin tax sa susunod na linggo? Tama po yun. Talagang mapapasa itong sin tax bill. Hindi na ako sure doon sa timetable, no, kung sa susunod na ba na linggo. Pero definitely mapapasa po ito kasi marami naman ako naririnig na pledges of support galing po sa mga senador na yung 45 billion pesos na target ay katanggap-tanggap na po sa mga majority of the senators. Alright. Senator, nabanggit nyo na po yung 45 billion na target po ng Senado tungkol po dito sa issue ng sin tax bill. Kontento po ba or sinasabi rin po natin na kontento umano yung ehekutibo natin, pero maaari pa rin po ba natin na maabot po yung sinasabing 60 billion pesos po dun sa original target po natin? Hindi na namin sinusubukan yon yung 60 billion kasi kontento na rin naman yung nag-propose nito ang administration na 40 to 45 billion. So, nandun na po tayo sa katanggap-tanggap na level. So, bakit pa natin guguluhin yung usapin na mas makakasang po. So, dito na lang tayo sa what is achievable at the soonest possible time. So, may pagka-practical approach po rito. At wala naman nag-object na ng katindi o kabigat dun sa 40 to 45 billion pesos na target sa Senado. Alright, Senator. Sa inyo pong pagkakaalam, Senator, ano po yung final form po ng panukala na inaasahan po maisasabata sa susunod na linggo? Hindi mahirap mag-predict, ano? Pero siyempre yung ina-outline lang na 26 billion nito ay manggagaling sa cigarettes and then 15 to 20 billion manggagaling po sa alcoholic beverages na taxes doon. So, yun po yung paghahati ng tax burden. Ganun po paghahati. So, yung final form, hindi ko po ipipredict yan. Pero more or less, let's say, may gagawin na doon, basta dapat yung total additional taxes to be generated by this new sin tax law should be anywhere to 45 billion pesos. Alright po. Senator, ano po naman po ang alam po ninyong safety nets po para naman dun po sa, parang hindi naman po maapektuhan ito po ng negatibo yung mga tobacco industry? Actually, yun ang nag-send application, no? Para maklaro, wala naman tayo objection na to tax heavily ang so-called sin products, pero definitely paano kung mag-compile yung taxes at bibili sa mga produkto na ito. So yun ay tatanong ko mamaya, ano yung protection naman natin sa tobacco farmers natin. Definitely, madali na yung, meron na sagot dyan yung agriculture na matagal na rin yung programa nila to help the tobacco farmers to diversify or to shift crops na, lilipat na, and then syempre may support in the meantime, at saka yung mga tobacco producing provinces, meron silang matatanggap na proceeds from the sin taxes. So, pero mabuti na po yung ilagay na sa record dito kasi kung may chance ako mamaya, ito po yung tatanong ko. I will be focusing on the tobacco farmers para naman hindi sila matakot, hindi naman ito dahil lang sa gusto natin silang tirahin. Ito po ay para sa kalusugan ng bansa and at the same time, alalayan ang tobacco farmers, kapamahan ng inyong kita, ay meron pong tutulong sa inyo, yung Department of Agriculture, ang gobyerno, tutulong sa inyo para alalayan nyo ng ilang kita, pero hindi na sa tobacco. Apo. Senator, kunin ko naman po yung inyong pananaw. Ayon po kasi sa panayam po kay Senator Drilon sa radyo po, ano man pong kitain ng industriya mula po sa buwis ay kailangan pong dumaan sa local governments. Meron po bang paraan para po tuwirang makuha ng mga small tobacco farmers naman po yung benepisyong hatid naman po ng buwis na makokolekta sa tabako sa ilalim naman po ng batas na inaasahang maaprobahan po? Sige, kung yun ang pagkukulang ng batas, yun ang klaruhin natin kung paano talaga nila makukuha. Pero tama na yung idea na idahan din sa local government units kasi the lower, like munisipyo or barangay, kasi the lower the level of government, the closer to the people. Mas madali sila sa kanilang constituents. At
tsaka mas alam nila kung sino actually ang tobacco farmer sa kanilang lugar. So, sangayon na ako doon sa mekanismo na yun, no, na yung tulong natin sa mga tobacco farmers, big or small, ipadaan natin sa ahensya ng gobyerno na mas nakakakilala sa kanila. And if this is the local government units, ganun yun pong gawin natin. Apo, Senator, uling katanungan na lang po, ilihis ko lang po ng konti. After po ng sin tax bill, Senator, ano na po yung susunod na pagtutuunan naman po ng pansin ng Senado? Budget, yung budget natin for 2013, electoral reforms, kung meron pang kailangan gawin sa eleksyon kasi may natural deadline din po. Yung budget kasi may natural deadline, end of the year. Yung election, may natural deadline din tayo dahil may Mayo, may election po tayo. And then of course, meron din po siya na yung mga si Senator Pia, meron din siya reklamo, meron siya gusto i-prioritize, pero mas controversial po kasi masyado yung RH bill, kaya we will continue to tackle it, pero walang garantiya na aabot tayo sa punto na botohan. Alright, well said po. Maraming salamat sa binigay po ninyo si Senator Coco Pimentel po mula sa Senado.